Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Axel James Sabanto, ang inyong tagapag-ulat o magiging tagapagturo ngayong araw na ito. Yung araw, ang ating tatalakayin ay ang pagtataya sa Pilipino. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang pagtataya sa Pilipino? Una, ang pagtataya sa Pilipino ay makakatulong sa isang guro upang malaman ang suliranin ng isang mag-aaral sa kanyang paksa. Pangalawa, makakatulong ito sa isang guro upang magawa ng aksyon ang kinahaharap na suliranin ng isang mag-aaral. Upang mas maunawaan ninyo ang ating paksa, hayaan nyo ko at bigyan kayo ng mga halimbawa sa ating paksa upang mas maintindihan ninyo ang ating tinatalakay. Nakikita sa ating screen ang iba't ibang paraan ng pagtataya sa loob ng classroom. Una na dyan, ang pretest. Ang pretest ay nakakatulong sa isang guro upang malaman ang mga kaalaman ng kanyang estudyante patungkol sa kanyang paksa. Makakatulong din ito upang mas mabigyan niyang tuon o focus ang mga bagay na hindi pa alam ng estudyante patungkol sa kanyang paksa. Pangalawa, ang recitation. Ang recitation ay nakakatulong upang malaman kung hanggang saan na ba ang natututunan ng isang estudyante sa isang paksa. Mga halimbawa ng recitation. Una, pagbabasa. Alam naman nating lahat na ang pagbabasa ay isa sa pinaka-epektibong paraan upang matuto ang isang tao. Pangalawa, ang pagbibigay ng ideya. Ang pagbibigay ng ideya ng isang estudyante ay nagpapatunay na meron talaga silang natututunan sa isang paksa. Pangatlo, ang pagtatanong ng isang guro. Ang pagtatanong ng isang guro ay ang nagpapatunay kung ang isang estudyante nga ba ay may natututunan sa kanyang paksa o wala. Sa mga feedback na ito, ang guro ay magkakaroon ng ideya sa kung paano at kung ano ang aksyon na gagawin niya patungkol dito. Pangatlo, ang quizzes. Ang quizzes ay isang maliit na pagsusulit na kung saan ang nilalaman nito ay mga katanungan patungkol sa isang paksa. Quizzes, malalaman ng isang guro kung dapat na ba sila magpatuloy sa susunod na paksa o manatili sa huling paksa upang mas mabigyang diin ang mga bagay na hindi pa alam ng kanyang estudyante. Apat, ang group activity. Ang group activity ay isang aktibidad na kung saan ang estudyante ay nabibigyan ng pagkakataon na makipag-communicate sa isa't isa upang makapagpalitan ng impormasyon. Sa pamamagitan nito, ang mga estudyante ay nagkakaroon ng panibagong idea patungkol sa iyong paksa. Iba't ibang uri ng group activity. Una, ang pag-uulat. Ang pag-uulat ay binibigyan ng tsansa ang isang estudyante na magturo o magbigay ng ideya sa kanya kapwa estudyante. Diyan ay ang mga aktibidad na kagaya ng pagganta, sayaw, tula, at pag-arte. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad ay mas nagiging interaktibo ang iyong klase na nakakatulong sa isang estudyante na mas mag-focus at mas maging interesado sa iyong paksa. Ang panghuli ay debate. Ang debate ay isang aktibidad na kung saan ang iyong klase ay mahati sa dalawang grupo na kung saan sila ay magpapalitan ng impormasyon patungkol sa iyong binigay na paksa. Panglima, ang pagsusulit. Ang pagsusulit ay isa sa may pinakamalaking basehan ng pagkukuha ng grado ng mga guro sa mga estudyante. Ang pagsusulit ay naglalaman ng mga katanungan na galing sa lahat ng paksa na natalakay buong semester. Ang mga nilalaman ng pagsusulit ay multiple choice, identification, essay, true or false, modified true or false, at iba pa. Sa mamamagitan ng mga ganitong aktibidad ay nasusubok ang mga kaalaman o mga natutunan ng estudyante buong semester. At ang panghuli sa ating listahan ay ang proyekto na kagaya ng portfolio.
Ang portfolio ay pinagsama-samang aktibidad o quizzes ng isang estudyante na kung saan nakakatulong sa guro upang malaman kung ano ang pinagbago o ano ang inimprove ng isang estudyante buong semester o taon. Ngayong nakapagbigay na ako ng halimbawa, naway naunawaan niyo na kung ano ang pagtataya sa Pilipino. Sa buot, ang pagtataya sa Pilipino ay isang paraan ng mga guro upang malaman kung ano ang natutunan ng isang estudyante sa kanilang paksa. Ang pagtataya din ay nakakatulong upang malaman kung ano ang mga susunod na gagawin ng isang guro patungkol sa isang suliranin ng mga estudyante. Dahil sa pagtataya ay mas napapaghusay o mas napapakita ng isang estudyante ang kanyang talento, galing, husay at talino sa iba't ibang bagay. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Naway may naintindihan o may natutunan kayo sa ating lesson ngayong araw. Muli, ako si Axel James Abanto, ang inyong tagapag-ulat. Maraming salamat po.